Special guest of honor ay nandito po. Hi po, Ma'am BP. Magandang hapon po, Ma'am. Duterte! Kasi nagkasakit yung bibisita sana. Kasi po, hindi sanay sa weather. Oo. Alamig tapos biglang mainit. Actually, mainit talaga. Asak sa amin. Pero malamig para sa amin. Tapos biglang mainitan sila. So nagkasakit yung sana ngayon. Kasi nagkasipon. So sabi ko, huwag na silang bumisita kasi baka mahawa si Correct. Kaya na lang din, nagpapasalamat kami kasi pumayag dito. Detention dito na magpalit ng visitors last week. Kumusta po siya ngayon? Okay lang siya today. Masaya naman siya. Masayahin siya. Naughty yung kanyang medyo naughty yung topic namin ngayon dahil about sa Huwag na lang. Sa inyo na lang. Nakausap namin yung mother niyo po last time. Sabi niya po, she wants to... si Mama? Yes, medyo nakagaling. Yeah. Oo, pauwi na siya. Magkasabay kami pauwi next week. Darating na din kasi si Anila. Siya nung kapalo para bibisita. Kaya dami pa muna ito. So, pauwi na rin yun. Matagal-tagal na rin sa'yo. Kami, magkasabay kami. July 6. Sabit. BP, alam ba ni Tatay Digong na may event bukas sa Oo, nabanggit ko na. Kanina, nabanggit ko sa kanya na pumunta dito si Senator Amy Marcos kaso hindi siya kailangan na niyang umuwi sa Pilipinas. So, hindi siya makakaabot sa rally bukas. Tapos, nandito si Senator Robin Padilla. Kakarating lang niya para sa rally bukas. Saka si Attorney Jimmy Bondok. Dumating din para sa rally bukas. So, tatlo kami bukas sa Free Duterte natin. Ito sa cake. Tapos, sabanggit ko din sa kanya na marami iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron din rally. Simultaneous na nasa Cebu at sa Davao. So yung request ni Senator Amy Marcos na papasok po sa hindi na Wala kahit si Senator Robin Padilla na every time pumupunta siya dito, nagpapaalam siya kung pwede siya pumasok. Hindi pa pinapayagan ang mga non-family members sa ngayon na bumisita. Pero nabanggit naman ni yung Pangulong dito, bigyan lang daw ng time ang ICC at baka magbago na yung patakaran nila sa mga susunod na buwan. So, kailangan ngayon, sa time na ito, is talagang direct family lang talaga. Yes, ma'am. Opo. Family members. Pwede mo magsita. Pero kahit naman bata, ina-allow pa rin nila. Basta family lang. Ma'am, may question po. Kasi today po, meron pong sinabi si Senator Marcoleta na magpa-file daw po siya ng 2 resolution to declare the detention prosecution of PRRD by the ICC is illegal and unconstitutional at payagan ng pauwiin si PRRD not house arrest. Well, yes, tama din yun, no? Totoo yan. Yan naman ang sinasabi natin dati. Unang-una, hindi nasunod yung batas na dapat dalhin yung akusado sa local courts bago siya either order sa ICC. At sa ating din batas na hindi na tayo member at the time na binigay yung diffusion order, ay dapat talaga dinala yung diffusion order sa local courts o Philippine courts. Doon pa lang, unang-unang mali na yun. No? So, minsan nga naiisip ko, how can you right a wrong with a wrong? Diba?
So, pangalawa, jurisdiction, connection na natin yon. Kung makikita ninyo, may filings tayong lahat doon sa ICC website na sinubmit ng lawyer ng Pangulong Duterte. Kung question yung jurisdiction talaga o yung panahon kung kailan nagsimula o nag-open ng investigation ICC. And out of time talaga siya kung makikita mo sa timelines noon. So, tama si Senator Marcoleta. Yun talaga yung tawag kasi, wala kasing rendition laws sa atin, no, sa Pilipinas, pero rendition ang tawag, extraordinary rendition ang tawag ng ginawa kay Pangulong Duterte. At yun ay labag talaga sa batas, labag sa Constitution dahil it is an affront to our sovereignty as a nation na napapasok doon na dayuhan tapos kukunin yung citizen, Filipino citizen sa loob ng Pilipinas at dalhin sa ibang bansa. In connection to that, ma'am, kasi may sinabi po si ES Bersamin na once daw po na maglabas ng arrest ang ICC kay Senator Bato is gagawin daw din po nila kung ano yung ginawa nila kay PRRD. Oo, kasi nakita nyo naman sa administration ngayon, wala na silang sense of decency, accountability, at lahat na so dapat kay Senator Bato ngayon pa lang dahil may threats na ganyan against his person, dapat pa lang ngayon pa lang ay nagkakonsult na siya ng ICC lawyers kung ano yung options. BP Sara, aware ka ba yung ginawa ni sino yun? Si Warden Bello ba yun? Pumunta dito tapos ginanyan niya ng stand ni Tatay Digong. Hindi ako aware sa mga pangyayari. Hindi ako aware. Anong nangyari? Sorry. Kasi nag-picture siya dyan, tapos ginanyan yung stand ni Tatay Digong. Dito talaga sa Duterte. Pumunta sila dito, talaga, ma'am. si Warden Bello. Ang pangalan niya, Warden Bello. NPA siya naman. Huwag natin tularan, no? Mas marami tayo. So, yung mga ganun ang pag-uugali. Siguro-tuloy natin na ganun tuloy. Dahil nanonood din yung mga anak natin at mga ato natin sa atin. Hindi lahat ng Pilipino, tulad niya, Walden, di ba, no? Tulad ni Walden, walang, so may tarong ang pamatasan. Mas maganda pakinggan sa Bisaya. Direct to the point. I have a question, ma'am, from European Media. What is the position of interim release with the options of via embassy and other country? So, ang lawyer natin, ma'am, nag-file na siya ng petition for interim release. At meron lang mga submissions na nire-require ang mga court sa iba't ibang parties. So, hanggang ngayon, nagko-comply pa lahat na sa mga submissions. Siguro mas ma-explain ang lawyer pag-representative ako ano yung ginagawa kanila sa filing nila sa interim. Thank you very much, madam. Questions? How are you like it's not easy to change styles? She looks demure. She looks fresh. Maganda pa rin. Well, okay naman ako. Nabanggit ko noon nung nandun ako sa Australia. Nakargado ako ng vitamins. So, dati hindi ako naniniwala talaga sa vitamins. Pero ngayon, dahil sa paniwala ko na ngayon na makakatulong siya sa pagod, sa katingin. So, kargado talaga ako ng vitamins ngayon. At so far, hindi naman ako nagkakasakit. At natuto na rin ako mag-switch ng time zone. Anuhin lang yung tulog, ayusin lang kaagad. Yung tulog, kumbaga, daily ba, kabayaan yung jet lag. Kailangan mo talaga, may conscious effort ka na balik rin talaga yung oras ng tulog mo. Yun nga,
naisip ko din, medyo busy din yung pag-uwi ko sa Pilipinas kasi didiretso ako sa Marinduque dahil merong bubuksan doon na 120 days na feeding program. Yung Office of the Vice President, yung Pansarap Project natin ay magbubukas doon sa island dahil na marami sa mga kabataan at mga estudyante sa mga island provinces malnourished talaga. So, meron kaming bubuksan doon. At ang susunod ay meron kaming mga events sa Davao. Pero natuto na rin talaga ako, sir, kahit noon pa man, nung mayor ako. Nung first time ko as mayor, medyo mahirap dahil neophyte ako at wala din akong masyadong experience pa sa gobyerno, sa trabaho ko. Pero nung 2016 na pagbalik ko, medyo matured na ako. Natuto na rin. Ma'am, can I have a question again? Ma'am, we switched to another topic if you don't mind. I'm a struggling student when I was young, and when I saw your project about Libreng Sakay, we are so happy to see that, and a lot of people are like students around the world. I really appreciate that, and also some people are interested to how can they send help that they can expand your Libreng Sakay program? Saan po sila pwedeng, para maiwasan po natin yung kung sino-sinong magkukuha ng kanilang mga tulong? Saan po proper ipapadala ang kanilang mga tulong? Well, sa ngayon, ma'am, ang process kasi sa gobyerno kapag tumatanggap ka ng donation is meron dito donation, tapos ipipunan yun ng both parties, tapos papasok yun sa records ng office. Sa ngayon, ang ginagawa ng karamihan ay dumidiretso sila, per our advice as well, dumidiretso sila sa mga beneficiaries. But so far, ma'am, yung ating Libreng Sakay, may budget naman yon. Meron na siya nakaset aside na budget at tutuloy yon yung Libreng Sakay. At masaya ako na naririnig galing sa iyo na nakaka-benefit talaga siya sa mga working students at sa mga estudyante dahil yun din talaga yung gusto natin, yung maka-save sila ng pera para sa ibang pangangailangan nila tulad ng pagbayad ng kuryente o pagbili ng pagkain o pagbaon nila para ma'am. Sila kapag pumapasok sila. Maliit lang yun para sa iba. That is something, ma'am. Napakalaki yun sa mga tao. Kulang talaga yung kanilang ano. Because I know, ma'am, how hard to study in college. Yes. And that way din, ma'am, napapanigurado natin na kasi makasave sila ng pera, likely makakatapos din sila ng pag-aaral nila, makatapos sila yung college. Maraming salamat po, ma'am, sa tulong ng Libreng Sakay ng Office of the Vice President. Thank you po. At nagpapasalamat din kami, ma'am, dahil yung mga buses na yan ay hindi naman yan sa amin, pinahiram yan noong kampanya para merong masakyan yung paraphernalia, yung mga posters, mga tarpaulin, yung mga t-shirts, at yung mga supporters. Tapos, pinahiram nila patuloy din sa Office of the Vice President. Kaya yung naisip namin ay gawin na lang siyang Libreng Sakay kasi wala naman kami pangangailangan sa Office of the Vice President ng bus. We heard, ma'am, if that is true, for confirmation that you are willing to expand more buses in different locations in the Philippines. Is that true? Meron kaming binili, ma'am, sa Office of the Vice President na talaga yun, ang bus. Binili namin and then nilagay na rin namin sa mga routes na identified sa akin. Maraming salamat po, ma'am. God bless you po. Okay lang si PRD. Siya, indulog siya. Ngayon, nagtanong lang siya kung bakit hindi dumating yung apo niya. Kasi yun yung supposedly dapat tapos sa Valade. Nakagit ko sa kanya na hindi sanay sa kadating may init na weather. Sanay sila sa Pilipinas na weather. So, nag-ubo at sipon yung mga bata. At yun yung topic ngayon. Sabi ko nga kanina, medyo naughty siya. So, hindi siya for public consumption. At yun lang naman. Tapos yung nabanggit niya yung
mga girlfriend niya. Kumusta naman po yung kalusugan niyo, ma'am? Okay naman siya kanina. Ano lang yung messy lang yung kanyang sabi ko sa kanya, pag-shave siya, shave. Kasi yung kanyang hair, tsaka bigote. Tapos, hindi siya maka-decide kung mag-go all white daw siya or magpatina pa rin siya. Hindi daw siya maka-decide. Minsan daw pag umaga, nakatingin siya sa salamin, minsan daw gusto niya puti na lang lahat. Tapos meron naman daw mga araw na gusto niyang magpatina. So, wala siyang desisyon sa kulay ng buhok niya. Pero noong Tuesday, nag-request na siya ng haircut at na-submit na rin namin sa detention unit yung request na for haircut. Wow. At saka yung tungkol sa Last question. sa kumpanya. Kasi ikaw last time yung nag-ano, di ba? Yes, ma'am. Oo. Last time ako yung nagkupit. Kaming dalawa yung nagkupit ng kuko niya. Nagtulungan kami sa kuko niya. Nag-request na rin kami noon kanyang manicure at pedicure. Hindi ko lang siya natanong kung nagawa na ba. Pero yung kuko niya kasi, short na talaga yung Tuesday. Okay. Inayos na. In 2 days time, parang the spokesperson of this presentation was really gaining attention and positivity. Parang nakikita naman ako they're able to compare doon sa other speakers yung performance ng speaker yung ano yung feedback mo sa performance? Well, nagpapasalamat ako kay Attorney Ruth Castelo, no? Dahil sa panahon ngayon, madami talagang ayaw tumulong. Dahil Atay Duterte sila, at pangalawa, dahil yung iba natatakot na daw sila ay apulin ng administrasyon. Nagpapasalamat kami kay Attorney Ruth Castelo dahil meron siyang interest sa Office of the Vice President. At yung desisyon na kumuha ng spokesperson for the Office of the Vice President ay galing din sa mga kasamahan namin sa opisina. Dahil iba kasi yung tao na Vice President, iba din yung opisina na Office of the Vice President. So, dapat merong tigapagsalita doon sa mga ginagawa nila doon sa loob ng Office of the Vice President. Guys, may masama ang bayan away mo Paano ko ba sagutin siguro let's take it one day at a time. So ngayon, ang inaantay natin ay sana mag-isip ang kaso based on the findings sa jurisdiction. At in the meantime, mabigyan mo siya ng interim release habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte. Nabigyan siya ng interim release dahil sa isang niya. At dahil sa kanyang kalusugan. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano taas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Attorney Kaufman na kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga kababayan natin at mga supporters ng dating Pangulong. Kaliban sa ability ni Arnie Bang, hindi ko siya natanong, sorry. Hindi ko siya natanong ngayon kung ano yung mensahe niya sa taong bayan. But, sorry po, may nag-discuss kami kanina. Mahaba kasi 1 hour and 30 minutes. Tapos, bawal kasi magdala ng Note. Bawal natin. based on memory loss. Lahat. Well, yun.
try ko i-remember ha, kami napag-usapan niya. Ano niya, parang message siya about life. Oh, that's interesting. Very philosophical. Yes. One last question na po. Ganun kasi sa Philippines, sinatalang especially sa Philippines. So, exactly. Yes, oo. Napakahalaga, no? July is National Disaster Relief Month. Napakahalaga na yung mga tao, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na sa lugar nila. Tulad ng pagbaha or kung mayroong malapit na bulkan sa kanila, mga earthquake o pagsakot ng bulkan. At syempre bagyo, mayroong mga areas na mas madalas ang bagyo sa atin doon sa Pilipinas. Yung mga pagbaha dahil sa pag-overflow ng kanilang mga drainage at kanilang mga sapa. Ilog. So, yun, dapat kailangan lahat ng bahay, alam nila kung anong mga posibleng kalamidad na kakaharapin nila. Tapos, nakahanda din yun kung ano yung gagawin nila dapat pag dumating na yung sa mga emergency, yung kalamidad. Tapos, kailangan din na napapag-usapan ng mga lahat ng nasa loob ng bahay kung ano ba yung kanya-kanyang gagawin. At mahalaga din na nakahanda yung kanilang emergency kit o yung go bag na tinatawag para pag nandyan na yung emergency, hilain na lang nila yung go bag at secure sila for about 3 to 5 days, no? Gamit yung go bag nila. At yung Office of the Vice President, nandyan pa rin yung Disaster Operations Center namin. Ito yung in-institutionalize namin, no, sa loob ng OVP. Isa na talaga siyang center kung saan meron talagang mga tao na nakatutok sa mga emergencies and calamities. Na naka-devolve din yung iba doon sa mga satellite offices namin sa iba't ibang probinsya para mas mabilis yung galaw nila. Yun nga lang, limited kami sa budget namin, sa pamimigay namin ng disaster kits, no, at tulong. Kaya yung mga iba, meron tayong mga kababayan na gusto tumulong din. Sabihan namin sila na kung pwede, idiretso na lang nila doon sa local government unit at sa local disaster council kung saan sila gustong tumulong. So, disaster prone talaga ang Pilipinas. Kaya dapat din talaga malaki yung budget natin sa disaster risk reduction and mitigation, preparedness, and response. Ang BP. Alam niyo ma'am, kasi the other, video niya. Well, I do not know. Kasi suppose. Nasa hig, alam pa, no? Kasi niya alam. Hi, attorney. VP, totoo ba yung sabi nila na ngayon sa Philippines yung deposit mo na mayroon ng 20% tax? Totoo ba yun? Bill pa ba siya o batas na? Is that siya? Ano po, attorney? So, kung ano niyo po, Ano yun siya? Yung capital o yung interest lang ang pagkukunan ng interest lang po? Interest, 20%. Okay, imagine. so wala ka ng interest, darling? Wala na. Tapos na. Tapos na sa tax. Ma'am, last question, ma'am, from Europe Pinoy, if it's okay. Last question from Europe Pinoy, but it's up to you to answer the question with respect if it's okay. I don't know if you have seen the presented document for September for the defense. If so, is it possible to share what is your opinion on the presented documents, the position of our defense to the court? Confirmation of charges sa September wala po akong anumang access sa documents I thought so. ng lawyers. As sinabi ko po kanina, sinabihan po namin si Attorney Conovan to make himself available sa Philippine media. In fact, not just sa Philippine media, sa lahat ng media outlets interested na magtanong tungkol sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Thank you very much, madam.
bukas may ano pa. Yes, opo. Unang-una, iniimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan dito sa Hague at sa mga karating lugar ng Hague sa The Netherlands na meron po tayong pagtitipon-tipon bukas. Ito po yung Free Duterte Now rally natin kung saan ipresenta natin ulit ito pala, naalala ko na. Naalala ko na kami sinabi niya. I love this one. Binagit ko yung rally. Tapos sabi niya, madami pang pumupunta. Sabi ko, kahit walang pumunta, ay magra-rally pa rin kami. Kahit walang makikinig sa amin, magsasalita pa rin kami. Wala kaming pakialam kung may tao or walang tao na darating, magsasalita pa rin kami sa ginawa ng BBM administration at ng ICC at kung ano yung ginagawa sa kaso niya at sa kanya. At ang sabi niya, well, that is hindi thoughtful ang term na ginamit niya kanina pero ang message is, well, that is thoughtful. Yun yung, pero hindi thoughtful ang ginamit niya na term. Kalimutan ko lang. So yun. Next week, VP, may bisita pa rin kayo? Next week? Apo, meron ako. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday ako and Wednesday si Manila. Ma'am, may nagpapatanong po dito. Ano daw po ang reaction nyo na naging third nominee po ng Tingog Party List, yung asawa po ni Romualdez. At tatlo na po sila sa Congress. Anak niya, asawa, tapos si Romualdez. Well, that is a question best answered by other party lists, no? Dahil sila yung merong interest sa ganyan, dahil sila yung merong mga nominees, 1, 2, 3 nominees. So merong iba dyan ng mga party lists na maybe inalaw or hindi inalaw ang kanilang mga nominees, kaya sila yung mas karapat dapat na mag-question about sa pag-appoint ng isang member ng party list to the seat. Thank you, ma'am. Ma'am, how do you assess PRD? I mean, few days bago alis naman kayo, how do you assess it? Masaya. Okay naman siya. Paniwala ko kung pwede lang siya umaten bukas. Atin yung bukas. Yeah, okay lang siya. Ma'am, nakakakain na siya? Hindi ko siya tinanong pero tinanong ko yung guard na kasama ko kanina na nag-escort sa akin sa labas. Tinanong ko siya kung actually yan na lang yung tanong ko sa kanila lagi pag lumalabas ako, pwede bang magdala ng pagkain para sa kanya kasi alam ko sigurado ako, hindi lang niya binabanggit, namimiss talaga yung kanang munggus ba? Inununan. Munggus. Bulad. At nagsabi na naman ulit na hindi daw pwede. Pero sige lang, tulad ng paggagawa ng rally kahit walang tao, hindi rin ako mapapagod na True. makiusap kung pwede ba magdala ng pagkain. True yan, ma'am. Kami. Baka dumating ang isang araw na magsabi na sila na, sige, magdala na ng pagkain. Ma'am nga, kung pwede, ma'am, kami dito na kami titira, ma'am. Salamat sa salamat sa tulong ninyo, sa dasal ninyo, sa suporta ninyo. Meron dito mga hindi tiga Netherlands, hindi tiga Hague, pero pumunta kayo dito. Yes. Gumastos kayo ng pera para magpakita ng suporta kay dating Pangulo Duterte. Sabi ko nga, at yun din ang sabi ni Senator Amy, di ba? Pareho kami nang sinasabi. Hindi ito about the person This is not about President Rodrigo Roa Duterte. This is about a Filipino that was illegally taken from his country and brought to another country to be for detention, to be in prison. One last question lang. Nagtanong niyo ba kay Attorney Today pa lang sa pagkumain yung picture? You still remember yun? Oo. Nagsabi ko. Yes. Nagsabi siya bawal daw sa mga lawyers na
mag-release o kumuha man lang ng picture ng kanilang clients at pag ginawa niya daw yun ay baka Violation. tagalin siya as lawyer. Ma'am Sarah, this is a question as a fellow human being. Where do you get your strength to keep going every single day with all these issues and all these problems? What keeps you going as a person? Yeah. That is one matter as well that we discussed earlier with PRC, but not about the strength to go on. It was about life and death. Yes. And then I told him, because he was giving somehow last Duterte! somehow giving last wishes about what to do with his motorcycles, those kinds of things. And then I told him, and about the cremation again. So I told him that it is not a problem with me because life and death is a matter of fact with me. Like say for example, nandiyan ka sa loob ng kulungan, that's a fact. So hindi ka na dapat, alam mo yun, do not wallow in pity, do not go on self-pity and depression and sadness. It's a matter of fact that I am here. So what am I gonna do here when I am inside? Maybe write a book, maybe exercise every day so that we get the picture that we want. Wow! Gajim po ka, ma'am. Inspirational. Diba? And then siguro maybe if it's allowed, then get another degree, another master's degree. I think it's possible, ma'am. Life and death is a matter of fact to me. So if I'm tired, I need to rest. If I'm hungry, I need to eat. It's like that with me. So yes. So I don't look at it as challenges or problems. I look at it as a way to create solutions. It's inspirational, ma'am. Oo. Yes, ma'am. On a lighter note, ma'am. Yes. Nasyak ba kayo na narinig niyo yung bangag-bangag sa ilalim ng tulay kahapon? Ikaw ba yun? Yes! Dumungaw si ma'am eh. Para bang nalaginip kayo? Natotoo ba yun? Grabe yung mga lokal na nakaupo dun sa likod namin. May cafe dun sa unahan. Nakatingin talaga sila sa akin. Kasi nakita ko, hi, from the Philippines. Ganyan kayo doon. Tapos sabi ko, may Pilipino. Tapos dumungaw. Yung mga boat kasi nagbabay-babay. Hi, we're from Philippines. Ayun. Sa huling statement ni BBM na open na po ang palasyo para sa inyo at parang gusto niyo pang ipaliwanag na kung gusto niyo umani pa sumama sa kabinete niya. Kasama na siya. Okay lang po. Salamat po. Okay. Para bumaba ang bigas. Meron na daw formula, welcome daw. Oh, hindi naman ako promise mo. 20. Thank you. Promise nung 20 na bigas. Atod karon wa pagyud na tupad. Okay. Do we have first timers?